Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin napakadaming 125cc na scooter si Yamaha. At halos nga po lahat ng yun, mga gwapo talaga. Pero alam nyo ba, hindi po lahat ng 125cc na scooter ni Yamaha ay dinala niya sa Pilipinas. Yung iba po nandoon sa ibang bansa. Katulad na nga lang po dito sa scooter na to, ang Yamaha Ray ZR 125. Isang scooter or isang rugged scooter na hindi nga po available dito sa Pilipinas. Hindi ko na naman alam kung ano yung rason nila. Ang pagkakaalam ko lang, pabor-pabor sila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang mag-subscribe. So yun na nga, maliban nga po sa mga 125cc na nandito sa atin, etong 125cc na ito ni Yamaha ay hindi pa po nakakarating dito sa Pilipinas. Hindi ko lang sure kung may nag-import ba. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, okay naman siya, gwapo naman siya. At base nga po sa looks niya, may pagka Indian style yung design niya. Alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. At oo nga po, ito po ay galing sa India. Japanese brand siya, pero siguro yung mga designer nito is mga Indiano. Pero hindi lang naman po siya available doon sa India na exclusive, kasi doon nga po sa mga bansa sa Europe, meron din po siya. I mean, available din po siya. At yung technology nga po na ginamit or yung mga specs at features nga po na ginamit dito sa motor na ito ay same po doon sa Yamaha Fazio 125. Yes po, hybrid din kuno itong isang to. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Ray ZR125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Powered by Blue-Core hybrid technology, nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid din sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.2:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.2 horsepower at 6,500 RPM, 10.3 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Indianong nakagamit sa motor na ito, ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 91 km/h. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkaga ng 5.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 71 kilometers per liter. So yun nga po yung nagagawa ng pagiging hybrid or semi-hybrid niya. Matipid po siya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 110/90/10 naman sa likuran. So mas maliit po yung gulong niya sa likuran kung ikukumpara doon sa may harapan. Yan nga po yung trademark ng mga scooter na galing sa India. Well, isa lang naman ang paliwanag nila dyan. Mas maliit na gulong, mas malakas sa arangkada. At bago ka nga po magreklamo-reklamo dyan, magbayad ka muna sa 5.6. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, wala po siyang ABS, pero meron naman po siyang UBS or CBS combi brake system. Na kapag piniga mo nga po yung preno mo sa likuran, sasabay po ng 30% yung preno sa harapan kahit hindi mo siya piniga. Ang kanyang seat height ay mitaas na 785mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 99 kilograms. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Kaso yung sa pinaka-headlight na talaga niya yung LED. Yung taillight niya naka-halogen, tapos yung signal lights niya naka-bulb type pa rin. Pero kagaya nga po ng palagi kong sinasabi, wala naman pong problema yon kasi madali na lang gawa ng paraan yon. Kaso lang unlike nga po sa ibang mga scooter or yung mga bagong scooter, ito po ay hindi pa nakakilis. Disusi pa din po yung gamit-gamit sa kanya. Pero may mga tao nga din po na mas preferred nila yung disusi lang at ayaw naman nila yung nakakilis. At syempre present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system, na just in case nga po nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. O nga pala, meron din po itong SMG or Smart Motor Generator at meron din siyang Y-Connect na wala naman daw talagang connect.
At ang kagandahan nga po sa scooter na to, meron pa din po siyang kickstart na napaka-useful nga po in case na mawalan ka ng baterya. I mean, pag hindi na gumana yung push start mo. Kasi pag nagkataon na nawalan ka na ng baterya tapos wala ka pang kickstart, magtutulak ka talaga. Pero dito, may kickstart man o wala, hindi ka magtutulak dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pero, meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo doon nga po sa India, ito nga po nagkakalaga ng 99,380 Indian rupees na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 66,000 pesos lamang. So kung iisipin nga po natin mabuti, mura yung motor doon sa kanila. Dito sa atin naman, hindi motor yung mura, ikaw yung magmumura. Hindi ko lang sure pero siguro kaya mura yung motor doon sa kanila kasi nga locally made yung motor nila. Syempre doon na ginawa, doon na rin sila magbibenta. Unlike dito sa atin na halos lahat ng motor imported. Syempre alam mo naman na kapag imported marami pang tax na binabayaran dyan. Tapos epal pa yung mga kamuting ahente. Kaya mahal talaga yung presyo dito sa atin. Kahit nga yung hindi kilalang brand imported din eh. Pero kung sakaling magkaroon talaga ng sariling brand ang Pilipinas, baka siguro makakatikim din tayo na mura na motor. Pero sabi naman itong Itlog na ito, meron na daw sariling motorcycle brand ang Pilipinas. Tara mga brad, hanapin natin yung factory. Oy, Itlog na Dominic T. Guzman, ituro mo naman kung saan matatagpuan. Ikaw lang yata nakakaalam eh. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.